Dahil sa wala na po tayong oras po minamahal, tayo po ituloy na po, kapatid. Praise the Lord. At mga minamahal, salamat po sa ating mga Panginoon. At kayo po ay palaging pinag-iingatan ng Panginoon at binibigyan ng kagalakan ng Panginoon at ng kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. At mga minamahal, alam po ba ninyo kapatid na minsan magtatanong po marahil ang bawat isa na bakit yung iba kapatiran parang hindi yata dumadalo. Alam po niyo mga minamahal, yan po lahat ay kasama po sa banal na kasulatan. Dahil ang sabi po ng Biblia mga minamahal na ang isang bagay na sinyales, kapatid, ng muling pagbabalik ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ang pag-ibig ng marami, kapatid, ay lalamig. Yan po ay isa sa mga sinyales ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya ang sabi po kapatid ng Biblia, kung sino man ang sumampalataya at maglingkod sa Panginoon hanggang sa wakas, na sila'y mananatili, sila ang maliligtas. Mga minamahal, palagi po ninyong narinig kapatid, na mayroong mga tinatawag na mga, sabihin natin, mga kambing at mga tuba, yung mga tunay na tuba ng Diyos ay nagpapatuloy. Yung mga nagkukunwaring Kristiyano lang dahil meron silang layunin kapatid, bakit sila narito? Marahil nahiya lang po sila sa kanilang loved ones na nag-invite, kaya sila pumarito. Pagkatapos pinagbigyan lang, tapos wala na. Pero mga minamahal, ang lahat po ng mga tao ay tinatawag ng Diyos. Amen po ba? Amen. Many are called, but few are chosen. Marami lang po ang tinawag, subalit kapatid, kukunti lang po ang mga pinili ng ating Panginoon. Kung ating mababasa kapatid, dito po sa Matthew chapter 22 verse 14, ganito po ang ating mababasa kapatid. Sa wikang Ingles, sa wikang Tagalog, para lubusan yung maunawaan kapatid ng ating sinasabi. Amen. Sabi po dito, mga minamahal, many are called, but few are chosen. Marami raw po ang tinawag, subalit kukunti ang mga hiniran ng ating Panginoon. Mga minamahal, ang sabi po dito sa talatang ito, ang ating Panginoon, kapatid, hindi po sumarano. Inopen niya, kapatid, ang kaligtasan sa lahat ng mga tao, mga minamahal, dahil iniibig tayo ng Diyos. Subalit, kapatid, ang tanong, mga minamahal, ang mga tao ba ay gustong lumapit sa Panginoon? Inilapit ng Panginoon na kanyang sarili sa mga tao, mga minamahal. Pero anong nangyari? Ang mga tao ang silang lumapit. Kagaya po kapatid ng City of Jerusalem. Ang City of Jerusalem, kapatid, sila ay siyudad na inibig ng Panginoon, ang Israel. Inibig sila, pinili sila mga mahal. Subalit kapatid, ang kanilang buhay ay gustong ilayo sa ating Panginoon. Kagaya po kapatid, nung pumunta ang ating Panginoon sa Jerusalem, siya sinalubong kapatid ng mga tao. Sila'y nagbubunyi, kumakanta, umaawit ang Hosana, Hosana. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ang ating Panginoon. Inilalatag kapatid ang kanilang mga bagay-bagay na dapat nang ilatag bilang bibigay o senyales kapatid ng kanilang pagpupuri sa Panginoon.
Subalit mga minamahal, ang sigawan iyon nung pumunta ang ating Panginoon, ito po ay napalitan, kapatid. Na dapat patuloy silang magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Pero ang nangyari, kapatid, nung mga huling araw, kapatid, ng buhay ng Panginoon, imbes na sila'y patuloy na magpupuri, sisigaw ng Hosana, Hosana, ang kanilang isinisigaw ay ipako si Kristo sa krus. Ipako si Kristo sa krus. Nakakalungkot, kapatid, ang ending. Nakakalungkot ang ending, mga minamahal. May mga Kristiyano, kapatid, na gano'n ang nangyayari sa atin. Napakaraming na tinawag ng Panginoon. Dumanas sila, kapatid, hallelujah, ng problema na suliranin, kapatid. Kapag meron kang gano'n sa iyong buhay, yan, kapatid, ay isang pamamaraan ng Panginoon upang ikaw ay tawagin ng Diyos. Tinatawag ka. Hindi mo naman marinig ang Panginoon na ikaw ay tatawagin, Edwin, Moja, Roger. Hindi po ganoon, kapatid, kasi hindi mo naman marinig ang boses ng Panginoon. Unlike before sa mga propeta, nakakausap nila ang ating Panginoon. Pero kapatid, ang dahilan, kapatid, hallelujah, nang ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, mga minaman, yan po ay pagtawag ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Nagkaroon ka ng problema, yan po ay pagtawag ng Diyos. At ngayon, mga minamahal, ikaw ngayon ay narito na dahil ikaw ay tinawag ng Diyos. Gusto ngayon ng Diyos na ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Many are called, but few are chosen. Kukunti lang, kapatid, ang mga pinili. Bakit, mga minamahal? Kasi po, kapatid, ang Diyos ang siyang pumipili. Ang sabi ng banal na kasulatan, you have not chosen me, but I have chosen. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Kaya ikaw ay narito, kapatid, hindi naman na ikaw ay pili, ay ikaw ay ang pumili sa Diyos. No! Pinili ka ng Diyos, kaya ikaw ay narito, kapatid. Kaya naman, huwag kang magtataka kapag meron ka ng mga kapatiran, dahil kapatid, na nawala sila, mga mahal, sa gawain paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin nun, mga minamahal, hindi talaga sila pinili ng ating Panginoon. Nakakalungkot, kapatid. Amen. Pero ang mga tunay na Kristiyano, pinili ng Diyos, mayroon mang karamdaman, mayroon pang problema, may blessing o wala, may makain o walang makain, kapatid, sila ay nananatili na naglilingkod sa Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Doon ang mga pinili, makikita mo, kapatid. Mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan na parable of the fig tree. Yung parabola patungkol sa puno ng igos, mga minamahal. Ang sabi po dito, kung ating babasahin, sa Luke chapter 13 verse 6 up to 9, ganito po ang ating mababasa po sila. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos, ito po yung fig tree, na natatanim sa kanyang ubasan, at siya naparoong bumahanap ng bunga niyaon at walang masumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong umahanap ng bunga sa puno ng igos nito at wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit ba makakaskip sa lupa? Ang sabi po ng may-ari ng lupa, kapatid. Ang may-ari ng ubasan. Pero kapatid, anong sagot po ng caretaker? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon,
pabayaan mo muna sa taong ito. Sa taong ito, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapot kung hindi ay puputulin mo. Mga minamahal, tingnan ko ito, kapatid. Ang puno ng igos na ito, kapatid, ano pong sabi po muna, mahal? Kanina sabi ko, ito po, kapatid, ay sinisimbolo ng City of Jerusalem. Itong puno ng igos na ito. Na sila, mga minamahal, para bagang sila ay naglilingkod sa Panginoon, pero wala silang bunga. Kaya anong nangyari? Pinutol. In our time, mga minamahal, ang puno ng igos na ito ay sinisimbolo sa mga Kristiyano. Na kinakailangan, kapatid, magkaroon tayo ng bunga. Kasi kung wala kang bunga, mga minamahal, anong saysay ng ating pagiging Kristiyano nasasabi, nababanggit? At ang bunga ito, mga minamahal, ay mayroong dalawang klaseng bunga. Bunga ng pagiging Kristiyano dahil mayroon kang Holy Spirit. Kapag mayroon kang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid, tinanggap mo ng taus-puso ang Panginoon, kapatid, at naglingkod ka sa Kanya, at magbubunga ang Holy Spirit sa iyo. Amen. Makikitaan, kapatid, ang iyong tunay na pagka-Kristiyano. At kapag Kristiyano ka na, kapatid, ay mayroon ka ng bunga. Ano ang bunga? Sa pag-uugali, kapatid. Anong sabi po, kapatid? Yung fruit of the Holy Spirit. Ang sabi po doon, mga minamahal, Galatians 5:22, mga minamahal, the fruit of the Holy Spirit is singular. Ano sabi? Love. Tapos may kasunod. Peace, meekness, goodness, long-suffering. Kasi kung wala kang Holy Spirit, kung wala kang Santong Espiritu sa puso mo, mga minamahal, sigurado wala kang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Dati wala kang pag-ibig. Dati, mga minamahal, kapag merong nagkasala sa iyo, mga minamahal, anong sasabihin? Hanggang sa iyong hukay, hanggang sa impyerno, hindi kita patatawarin. Yun ang ugali po natin dati. Kasi wala po tayong Holy Spirit. Amen po ba? Pero the moment na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, kung minamahal, pumasok ang Holy Spirit sa puso mo. Dahil sabi ng Biblia, know ye not that you are the temple. Ang ating Panginoon, hindi po ito ang templo ng Diyos. Hindi ito ang building. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang templo ng ating Panginoong Jesucristo, mismo ikaw, ang puso mo. Amen? Know ye not that you are the temple of the living God? Ang sabi ng Panginoon. Hindi mo ba nalalaman na ikaw ang templo ng Diyos? So, ibig sabihin mo naman, ang Santong Espiritu ng Panginoon, ito ay naranahan sa buhay po natin, kapatid, sa puso po natin. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay meron ng Santong Espiritu ng ating Panginoon, meron ka ng pag-ibig. The fruit of the Holy Spirit is love. Singular. Pero may kasunod nun. Kasi kung may pag-ibig ka, mayroon kang kapayapaan. May pag-ibig ka, may temperance ka na. Amen? Kung may pag-ibig ka, kapatid, meron ka ng long-suffering. Pag may pag-ibig ka, mayroon kang joy. Amen? Kung wala kang pag-ibig, kapatid, wala kang joy. Iyon ang bunga, kapatid. At isang bunga na ating pong sinasabi po rito ay ang bunga ng mga kaluluwa. Kinakailangan ikaw ay maging fruitful. Amen po ba? Magbubunga ka, kapatid. Dahil ikaw ay tinawag ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon, mga minamahal. Ikaw ay inordain ng Panginoon
para maging ambassador ni Kristo. Ano mangyayari, kapatid, kung sinasarili po natin ang kaligtasan? Opo, nakilala na po natin ang Panginoon. Ako'y naniniwala that we were all chosen by God. Tayo lahat ay pinili ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pinili tayo. Nandito na po tayo. Pinili na po tayo ng Panginoon. Pero kapatid, meron kang gagawin mo, minamahal. Unang-una, kapatid, siyempre, magmamanifest sa buhay mo ang buhay ni Kristo. Amen po ba? Magbabago ka. Kung wala kang pagbabago hanggang ngayon, kapatid, ibig sabihin nun, hindi ka pa tunay na Kristiyano. Puro lamang mga dahon ang nakikita sa iyo ng Panginoon, kagaya ng parable of the fig tree. Nung makita ng ating Panginoon na walang bunga, puro dahon lang ang kanyang nakikita. Mayroong mga Kristiyano gano'n, kapatid. Makikita mo every Sunday, narito naman sa gawain. Palagi naman nagbabasa ng Biblia. Minsan palagi naman nagsishare, kapatid. Pero sa kanyang buhay ay walang bunga. Dati ka ng koprador ng muwete, kapatid. Ngayon, binalikan mo naman ang pagkukobrador mo ng muwete. Anong sasabihin sa iyo ng mga tao? Sasabihin po natin na Christian, anong nangyari, kapatid? Nagtatampo ka ba, kapatid? Mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay wala sa emotion. Amen po ba? Amen. For the kingdom of God is not by feelings, kapatid. Hindi sa nararamdaman. Bagkus ang sabi ng Biblia, mga minamahal, look unto Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Amen? Amen. Naging konsyal ako, kapatid. Nakatulong ka lang, halimbawa lang, nakatulong ka lang ng 45 days, nangampanya naman ako, bakit? Ako ay hindi. No, hindi ka noon, kapatid. Ngayon alam ko, mga minamahal, may ibang nagtatampo, bakit? Ang dami kasi tumulong sa akin. Hindi ko naman sinabing tumulong kayo sa akin eh. Anong nangyari, kapatid? Tumulong nga sila sa akin, pero gusto nila mayroong kapalit. Kung walang kapalit, magtatampo, mga minamahal. Hindi ganoon. Amen? Amen. Tapos idadami mo pa ang paglilingkod mo sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Nasaan ang bunga? Sayang, kapatid. Umabot ka na ng 3 taon, 2 taon ng paglilingkod mo sa Panginoon. Isang bagay lang, kapatid, na nagdamdam ka, mga minamahal. Isang bagay lang na hindi ka napagbigyan, mga minamahal. Ayun, kapatid, binalikan mo na naman ang iyong pagiging kobrador ng kwete. Nasaan ang bunga? Minsan nakakalungkot, kapatid, kasi nangangarap kami rito. Yung isang minamahal, hallelujah, napagsabihan lang, mga minamahal, ayun nagtampo, tapos hindi ko alam, baka nangihikayat pa ngayon. Nasaan ang bunga? Pero minamahal, mag-ingat ka, kapatid. Bakit? Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang sabi ng ating, ng Panginoon ng ubasan, sa kanyang katiwala, ang halamang ito, ang sabi niya, 3 taon na akong pumapa rito at tinitingnan, puro dahon lang ang aking nakikita at walang bunga. Tutal, ang sabi ng Panginoon ng hubasan, wala namang paginamang, putulin mo na lang kasi nakakasikip pa rito, sabi po. Pero, anong sabi po ng katiwala? Panginoon, hayaan mo muna. 1 taon lang, sa taon-taon, ang gagawin ko, bubungkalin ko sa gilid yung kanyang halaman, tapos lalagyan ko ng fertilizer o abono.
Kapag kung sakali, hindi pa rin siya mamunga, sige, putulin mo na. Mga minamahal, mapagpahinuhod ang ating Panginoong Jesucristo. Mapagpasensya ang ating Panginoon. Amen. Mapagpasensya. Huwag mong sasagarin, kapatid, ang ating Panginoon. Ang sabi po, kapatid, ng ating palaging sinisigaw, God is good. All the time. All the time. God is good. Yun ang sinasabi natin. Pero kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Amen. Mabuting Panginoon, of course, mabuting Panginoon. Kaya nga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Bagamat hindi po tayo karapat-dapat, tinubos tayo ng Panginoon. God is good. Pero kapatid, huwag mong abusuhin, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil mga minamahal, kapag inabuso mo, kapatid, masdan mo rin naman ang kabagsikan ng Diyos. Dahil merong justice ang Panginoon. Baka sasabihin, mga minamahal, Brother Noel, di ba sabi, God is good, di ba mabait ang ating Panginoon, di ba mabuti ang Diyos? Opo, mabuti ang Diyos. Pero mga minamahal, kapag mabuti ang Diyos, kahit ang tao, ang minamahal, tao lang tayo ba? Kapag kahit mabuti po tayo, nasagaran po tayo, kapatid, magiging mabagsik pa rin tayo. Ang ating Panginoon, minamahal, God is good. Pero minamahal, balang araw, kapatid, masdan nila ang kabagsikan ng Diyos sa mga tao ayaw maglingkod sa Kanya, ayaw lumapit at ayaw mag-respond. Tinawag tayo ng Diyos upang mag-respond sa tawag ng Panginoon na merong layunin at merong purpose ang Panginoon. Bakit ka tinawag? Tinawag ka ba ng Diyos, kapatid? Hallelujah, upang ganyan lang. Para dito lang, kapatid. No, hindi ganoon. Tinawag tayo ng Diyos dahil merong purpose ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Papalag nga tayo eh. Tinawag tayo eh. Alam po ba ninyo, more than 8 billion, hindi milyon na, 8 billion na mga tao buong daigdig na nabubuhay sa mga sandaling ito, nabubuhay. Pero kapatid, tingnan po ninyo, ikaw ay isa sa mga tinawag out of 8 billion na mga tao. Hindi ba dapat pagpasalamat mo yan sa ating Panginoong Jesucristo? Amen? Ipagpasalamat po natin. Wala kasing may dadahilan eh, kapatid. Nakikita ko, naramdaman ko. May nagbalita, kapatid. Ako, gusto ko talagang ko kumprantahan ko. Kanina, walang dahilan. Brother Reggie, nakasalubong. Pabutang Norville. Nakamotor. Ewan ko kung doon siya mag-ngobra. Araw ng gawain, kapatid. It's useless. Kaya nga ako'y nalulungkot, kapatid. Kung gusto niyo mga minamahal, pwede naman. Kung hindi ako naman dapat maging pastor, ibaba ako ng Panginoon. Pwede naman si Brother Reggie na lang maging pastor. Pero alam po ba niyo, nakakalungkot. Bakit? Parang walang kwenta ang sinasabi ko. Yun ang sabi nga ni Pablo, kapatid. Ang sabi ni Pablo, ako'y natatakot. Ang sabi ni Pablo, ako'y nalulungkot. Baka ang aking pinagpagalan ay mauuwi sa walang kwenta o walang saysay. Yun ang sabi ni Pablo. Yun ang nakakatakot, kapatid. Pero salamat sa Panginoon, mga minamahal, alam ko po, kapatid, na ang gawain nito ay hindi na isa ng Panginoon dahil sa patutuo ng ating beloved Brother Roger, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi po niya, mahirap na ang lalaki ay umiiyak, kapatid. Buti pa ang mga babae, yan ay malalambot ang mga puso, sila'y umiiyak. Pero ako, never na ako'y umiyak, ang sabi ni Brother Roger. Pero bakit siya umiyak? Dahil pinasukan siya ng Santong Espiritu ng
Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, nag-i-expect ang Panginoon. Our Lord Jesus Christ is anticipating from us. Ano ang kanyang ina-anticipate? Bilang kahit tayo tinawag at pinili ng Panginoon, kapatid, nag-i-expect po siya na magkaroon po tayo ng buhay. Magtutuyos na po tayo this coming December 16. But the problem, mga minamahal, kukunti lang po ito, hindi po natin ito napupuno. Wednesday, ngayon inanilala po kami dito. Ano ba ang objective bakit tayo meron Wednesday? Para yung hindi nakasamba ng Sunday, kaya ginawa natin 6:30 p.m. ay makasama po sila. Nakalive po tayo, kapatid. Ang problema, ang dami. Sino po may cellphone dito, pwede magtaas ang kamay? Ang dami nyo, kapatid, may cellphone. Pero ang nagsishare, 2-3. Sino? Brother Omar, nagsishare. Sister Christine, nagsishare. Nakikita ko. Yung ibang kapatid, okay, nagsishare si Martina, si Sister Marie. Ang dami po natin, bakit ayaw ninyong i-share ang gawain ng Panginoon? Nahiya po ba kayo, kapatid, na nag-share? Mga minamahal, kung nahiya kayo na face-to-face ay evangelize mo o discipleship mo ang kapitbahay mo, kung nahiya ka doon sa face-to-face, sa cellphone man lamang, kapatid, ay gawin mo. Amen po ba? Merong mga pamamaraan. Kaya kayo, kapatid, nag-decide na po kami. Pakinggan po niyo to, wala na po tayong Wednesday service dito. Ang gagawin ko, kapatid, once a month, papasyalan ko po kayo sa inyong lugar. Kasi sayang eh. Sayang yung effort po namin dito. Ang gawin po natin, halimbawa lang, sa susunod na linggo, halimbawa lang ito, doon tayo sa San Vicente. Araw ng Miyerkules yun. Kahit ako lang mag-isa. Pupunta ako ron. Sa susunod, doon tayo sa Northville. Sister Tess, i-revive natin ang Northville. Sayang. Hindi sila nakakaten ng linggo. Once a month lang. Once a month. Kapatid, pakinggan po ninyo. Once a month lang. Pupunta po ako sa inyong mga lugar. Once a month lang. Siguro naman, kapatid, sa once a month, huwag naman ninyong ipagkait ang oras po ninyo. Mag-invite po kayo, lalo-lalo na yung mga nakadalo na po. Amen. Sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Amen. At mag-i-start po tayo this coming Sunday, medyo babawi tayo. So wala po tayong nervous po rito, babawi naman po tayo sa Sunday. Mag-i-start po tayo ng alas 8 ng umaga. Brother Arnold, okay ka magigising ka ng umaga? Para masundin mga kapatiran. Okay. So mag-i-start po tayo ng alas 8 ng umaga hanggang mga 10:30 or alas 11. So 3 hours. 2.5 to 3 hours. Minsan nag-extend po tayo. Nagiging, para gawin natin 3 hours. Para hindi tayo nagkahamon sa oras. Kasi sayang eh. Sino yung nanonood ng gaway sa Miyerkules? Napapanood niyo? Yung preaching, napapanood po niyo? Yung iba hindi nanonood. Pero maganda ang preaching every Wednesday sa si Brother Elio Gloria. Ito lang ang kapurihan sa Diyos. Kasi kapatid, verse by verse, Bible study po ito, kapatid. Pinaaral natin yung mga sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, o sino po ba yung may Biblia po rito? Magkas po ng kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagbabasa kayo ng Biblia. Pero hindi lang magbasa ng Biblia, kapatid. Kaya inaaral na Brother Elion yung verse by verse, punto por punto, para tulungan ko kayo.
Kung hindi man kayo nakapagbasa ng Biblia at hindi ninyo naunawaan yung binabasa ninyo, doon pinapaliwanag. So sayang! Sayang yung Miyerkules. Ang gawin natin ngayon, pagkatapos ng puri, yung AGJC choir ng 30 minutes, pagkatapos po noon, mangangaral na si Brother Elion, Bible study po tayo, kahit na 30 minutes lang. Amen po ba? Amen. Pagkatapos po noon, ang mangyayari, doon pa lang po tayo magkakaroon ng testimony portion, yung pagbibigay kapatid, pagkatapos yung Word of God, yung motivational message, ako po ang magdadala po ng kapatid. Amen? So, dalawa po kapatid ang inyong marinig yung mga ngaral this coming Sunday, Brother Elion, at saka ang inyong abang likod si Brother Noel. Amen? Kasi kapatid, hindi naman po importante nito na pahabaan po ng gagawin po natin ng 1 hour yung pagpuri. Okay lang, sa akin, okay lang. Gusto ko nga, 5 hours po tayo rito eh. Pero okay na yung 3 hours muna para makapag-adjust po muna kayo. Tapos ahaba-habaan po natin. Eh, sabi ng Biblia, kapatid, ibinigay sa atin ang 6 na araw, yung isang araw lang. Yun ang ibigay natin sa Panginoon. Ilang oras ba yung isang araw? 24 hours. Tapos 3 hours lang ang ibibigay po natin. Ibig sabihin, may kulang pa po tayo, may utang po tayo ng ilan? 21 hours. Kulang pa po tayo. Amen na po po? Amen. Yun pong gagawin po natin this coming Sunday. Kasi maaga naman eh. Yung iba po rito, minsan, 7 pa lang, nandito na eh. Brother RG kanina, 7 quarter, nandito na. So, naunahan ngayon ni si Sister Carmen. At Sister Carmen, mag-aalas 7 pa lang, nandito na eh. No? So, nakukuha pa din. Pero ang Panginoon ang sabi sa ating na pag-aralan, nag-e-expect po siya, umaasa po siya na magkaroon po tayo ng bunga. Amen? Amen? Baka sabihin po niyo kapatid, hallelujah, okay, God is in control. Totoo po yun. God is in control. Pero kapatid, tinawag tayo ng Panginoon maminamahal upang ano? Upang meron ka rin gawin. Anong gawin mo? Labanan mo kapatid ang iyong laban. Amen po ba? Alam po ninyo, yung palagi yung inaaral Brother Elion, yung 3 superpowers, kapatid, ano po yun? Number 1, ang sarili mo, ang sanglibutan ito, pagkatapos si Satanas. Number 1, kapatid, na minsan nakagawa ng kasalanan, kapatid, ang isang Kristiyano o isang tao, ang palaging sinisisi ay si Satanas. Satanas kasi gano'n, binulungan ako. Mga minamahal, meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling puso, kapatid, na binigay sa atin ng Panginoon. At kaya nga sabi ko, ang unang-unang kalaban ng tao ay ang kanyang sarili. Amen? So, ibig sabihin mo na, mahal, kapag ikaw ay tinutukso, ibig sabihin na kailangan ikaw ay lumayo. Ano ang iyong paglayo, kapatid? Kasi meron kang kapangyarihan na basahin mo ang salita ng Diyos. As salita ng Diyos, tinuturuan tayo, kapatid. Ang sabi mo naman, to be tempted is not a sin, but if we're going to entertain the temptation, doon na pumapasok ang kasalanan. Amen po ba? Amen. Pero meron tayong kapangyarihan sa pag-iwas. Kaya nga sabi ni Pablo, tayo'y umiwas. Hindi naman sinabi, kapatid, na ilahat iaasa mo sa Panginoon. Panginoon! Ayaw ko na ng sabong. Ikaw mismo lumalapis sa sabong eh. Hindi ba? Pagkatapos sisihin mo hindi naman sa pinagtatagot ko sa Satanas. Tapos sisihin mo kagad sa Satanas eh. Pero kapatid, meron nga 3 superpowers na ito'y, ano po yun, kapatid, yung kasalanan sa ating mga sarili kapatid. Kasi, mamalaman, kaya sabi ni Pablo, kapag yung aking ginagawang gustong gawin ay hindi ko ginagawa at yung bagay na dapat kong gawin, yung bagay na dapat kong gawin ay hindi ko ginagawa at yung bagay na dapat kung hindi ginagawa ay aking ginagawa, ang sabi ni Pablo, ang kasalanan pa rin ang nananahan sa akin.
Lahat po kapatid ng nasasaktan sa aking pangaral, magsabing praise the Lord. Meron talaga masasaktan. Ito to ang Biblia eh. Ano sabi ng Biblia? Ang salita ng Diyos ay matalas. Kagaya po kapatid ng isang tabak na magkabila ang talim. Amen? Amen. Kapag hindi ka nasaktan sa salita ng Diyos, ibig sabihin kapatid, hindi ka mag-grow. Tama ba? Kapag hindi ka sinaktan ng isang preacher sa mga salita ng Diyos, kailanman hindi ka mag-grow. Gusto mo kasi, kapatid, yung palaging chocolate-coated candy, kapatid. Yung minatamis mo, gusto mo, mga matatamis lang na salita. Kasi sasabihin, gusto mong marinig na sa pulpito na kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, mawawala lang ang problema mo. Bisa may mga kasano gano'n, yun lang ang gustong marinig sa pulpito. Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, pagkakalihin ka sa aramdaman mo. Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, yayaman ka. Kasi sabi ng Biblia, mapagpala ang Diyos. Yun lang ang gustong marinig mo. Pero ayaw mong marinig, kapatid, ang pagsalangsang ng mga salita ng Panginoon. Ang pag-rebuke. Anong pong sabi po ng Biblia, kapatid? Open rebuke is better than secret love. Amen? Amen. Mas mainam daw po ang hayagang pagsuway kaysa sa isang natatagong pag-ibig. Sinasabi ko, kapatid, mahal ko si Brother Arnold. Okay, mahal ko kayo, kapatid. Sasabihin, mahal ko kayo. Pero kapatid, nagdadrugs nito si Brother Arnold. Hindi ko ba sasabihin at hindi ko ba sasabihin yung kanyang kamalian? Ibig sabihin, hindi ko siya mahal. Kasi kapag hindi ko sinabi ang kamalian ko niya, pupunta siya ng impyerno. Amen? Amen. Kaya nga sinasabi ko ito eh. Mga minamahal, huwag kayong magdadagdam sa akin. Ngayon kung nagdamdam kayo sa akin, wala akong magagawa, kapatid. Dahil yun ang aming layunin dito. Nangangarap tayo ito para mag-grow po tayo. Amen? Amen. Hindi yung mga minamahal, bonding ka. Umabot ka na ng 3 taon eh. Sa gawain na pa yun, gusto mo kapatid, dugo-dugo ka pa rin. Bonding, nasa duyan mo minamahal, 17 years old na gusto. Ay, hindi ka nun, hindi ka mag-grow doon, kapatid. Amen po ba? Amen. Pero mga minamahal, mas masasaktan ka talaga. Ako talagang, gusto ko talaga palaging ganito pangangaral eh. Bakit? Para mag-grow tayo. Kasi kung hindi ko sasabihin ito, mga minamahal, hindi tayo tatangkad. Magiging pandak pa rin ang ating paglilingkod sa Diyos. Ano yung pandak? Yung maliit pa rin ang iyong paglilingkod. Hindi ka tumataba, hindi ka nag-grow, kapatid. Bonjing ka pa rin. Pero na, hindi bale, hallelujah, na every Sunday, puro mga rebuke, kapatid, puro mga pagsaway ang inyong natin sa banal na pulpito. Ang importante, mag-grow tayo bilang isang Kristiyano. Kung ang magiging magtama. Amen? Amen. We are all in the process of sanctification. Pinapagimbalan tayo ng Panginoon, kapatid. Nasa proseso tayo ng pagiging pinapagimbalan tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo magiging banal, kapatid, hindi tayo papasok ng langit. Amen. Amen. Nakakapag-ibig po ba tayo? Yun ang sabi ng Biblia eh. Hindi tayo papasok ng langit. Pero kapatid, alam ko kapag ikaw ay justified ng Panginoon, mga minamahal, you will be sanctified. At kapag ikaw ay sanctified, and then you will be glorified. Amen? Ano po yun? Justified, to be sanctified. To be sanctified and to be glorified. Amen? Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Niligtas na po tayo ng Panginoon eh. Niligtas na po tayo. At tinawag na po tayo ng Panginoon. Pero kayo, tayo po'y nasa proseso.
Kaya nga, sila Patrick, ang sabi niya sa kanyang patro kanina, Lord, parang tinatanong niya ang Panginoon. Naglilibot naman ako, tinanggap na kita, Panginoon, pero bakit? At meron pa akong karamdaman. Yan po kapatid ay kasama sa sanctification process ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Yung kasama po yan. Bakit? Palagay po ninyo, si Brother Noel walang problema. Palagay po ninyo. Palagay po ninyo si Brother Noel walang karamdaman. Meron po. Kasi tao po tayo, normal po tayo. Kahit nga si Ogie, kilala niyo si Ogie, yung taga Northville. O si Padik, kilala niyo yung Padik. At saka si Juan Paleke, yung gumagano sa ano. Kahit gano'n sila, kapatid, meron pa rin problema. Hindi mawawala yung problema. Lalo sa isang Kristiyano. Amen po ba? Bakit? Kung minamahal, hindi po tayo lumalakas sa bedo process. Minamahal. Tayo po'y lumalakad din sa mga mayroong tinig, kapatid. May tinig po yan. Ang ating nilalakaran ay bako-bako. Amen po ba? Pero hindi baling bako-bako ang ating nilalakaran dito. Ang sabi ng Biblia, kapatid, doon sa langit, lantay na ginto ang iyong lalakaran. Praise the Lord! Praise the Lord! Sayang wala na po tayo oras pa rin naman. Gusto ko sana i-elaborate yung parable of the fig tree. Pero I am expecting mga minamahal na hoping and I'm praying na ito po'y naiintindihan po ninyo. Amen? Malapakan po natin. Pag-ibig po mga minamahal at tumawag po tayo sa ating mga kapatid.